Pilipinas at Brigadier General George Banson mula po sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Sa saksihan ng pag-aalay ni Kinatawan Oscar G. Malapitan, kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas, gayon din po ang punong lungsod Del Gonzalo Malapitan ng pamahalaang lungsod ng Caloocan. Kalupunan, handa, dala, kalis. Ginoo, handa na po ang pag-aalay. Pihit pakanan, kad. Baba, kalis. Iaalay na po ng iginagalang Lucas P. Bersamin, kalihim tagapagpaganap Republika ng Pilipinas, ang bulaklak. Kalupunan, handa, dala, kalis. Tanghal! Ta! Kalupunan, mga pinuno at kawal, tanghal, ta! Kalupunan, mga pinuno at kawal, baba, ta, handa, dala, kalis. Baba! Ta! Pihit pakanan. God.
Tanghal! Ta! Kalupunan, tanghal. Ta! Kalupunan, baba. Ta! Handa, dala, kalis. Baba! Ta! Ginoo, tapos na po ang pag-aalay. Thank you. Baba, kalis. Atin pong natunghayan ang pag-aalay ng bulaklak sa pangunguna ni Kalihim Tagapagpaganap Lucas P. Bersamin. Dito po nagtatapos ang pag-aalay ng bulaklak sa nasabing bantayog. Sa ilang saglit po ay ating inaniya ng ginagalang Lucas P. Bersamin kasama ang ilan pang panauhin para sa maikling palatuntunan. May audio na pa doon eh. Ang ating po mga panauhin ay maaari nang magsiupo. Muli po malugod na pagbati sa lahat sa 106 taong anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Kaugnay nito, upang magbigay ng kanyang bating pambungad, narito po ang punong lungsod Del Gonzalo Malapitan ng Caloocan.
ating panauhing pandangal, ang kalihim, tagapagpaganap, Lucas Bersamin, sa mga kinatawan ng lungsod ng Caloocan sa mababang kapulungan, Congressman Oscar Malapitan ng unang distrito, Congresswoman Mitch Kahayon Uy ng ikalawang distrito, Congressman Dean Asisio ng ikatlong, sa ating vice-alkalde ng Caloocan, Karina Te, at mga miyembro ng sangguniang panglungsod, sa mga kalihim at mga ng pamahalaang nasyonal, sa opisyal ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, sa ating mga kapwa lingkod bayan mula sa sangay ng hudikatura, sa mga iba't ibang organisasyon mula sa pribadong sektor, sa mga kinatawang pangdiplomatiko na kasama natin ngayon, sa mga opisyal ng barangay, sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated, at iba pang mga bumubuo sa sektor ng negosyo, sa mga kaanak ni Gat Andres Bonifacio, sa mga kapwa kawani ng pamahalaang lungsod ng Caloocan, sa ating mga panauhin, mga batang kaangkalu, sa bawat Pilipino, magandang umaga po at maligayang pagdating sa bantayog ni Gat Andres Bonifacio dito sa makasaysayang lungsod ng Caloocan. Sa muli nating pagdiriwang sa kaarawan ng isa sa ating mga magiting na bayani na si Gat Andres Bonifacio, muli rin nating ginugunita ang kanyang buhay at ang pagtindig niya para sa mga Pilipino at sa ating bayan laban sa mga mananakop. Ngayong taon, 2023, wala mang mga dayuhang mananakop ang kumikitil sa ating kalayaan bilang Pilipino, patuloy namang sinisikil ng kahirapan at iba pang problema sa lipunan ang ating kalayaan. Parehong suliranin noon, magkaiba lamang ng itsura ngayon. At tulad ni Gat Andres Bonifacio, kailangan nating tumugon sa tawag ng katungkulan bilang Pilipino at panindigan ang ating mga prinsipyo para sa bayan. Dito sa monumento, tuwing ika-30 ng Nobyembre ng bawat taon, muli nating inaalala ang buhay ni Gat Andres Bonifacio. Ngunit, huwag po sanang matapos sa pag-alala ang ating tungkulin sa ating inang bayan at sa ating kapwa. Ang tunay na pagpupugay sa buhay at kadakilaan ni Gat Andres ay pagsasabuhay sa kanyang turo at pagsunod sa kanyang yapak sa araw-araw nating pamumuhay. Hindi man sa panahon natin tuluyang masolusyonan ang mga suliranin na ating kinakaharap, umaasa ako ang mga anak natin at ang mga susunod na henerasyon ng mga batang kaangkalu naman ang makikinabang sa ating mga sakripisyo sa panahon ngayon. Dahil sa turo na rin ni Gat Andres, lagi nating hangarin ang kabutihan para sa ating kapwa at maging mabuting ehemplo tayo ng pagsunod at pagtupad sa ating mga responsibilidad bilang Pilipino. Ipakita natin sa ating ginagawa sa araw-araw na hindi nasayang ang sakripisyo at kabayanihan ni Gat Andres para sa mga Pilipino. Dito sa Caloocan, patuloy na aalay ang pamahalaang lungsod sa bawat batang kaangkalu at sa bawat Pilipino. Ngunit kailangan nating ilagay sa ating puso ang pag-unlad ng ating bayan at kabuhayan ay nakasalalay sa ating mga kamay. Isang maligayang pagbati ngayong araw ni Gat Andres Bonifacio sa inyong lahat. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po. Marami pong salamat sa ating punong lungsod, Dale Gonzalo Malapitan, ng pamahalaang lungsod ng Caloocan.
Sa pagkakataong ito ay atin pong bigyang daan ang mensahe mula sa tagapangulong Emmanuel Franco Calairo ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Susundan po ito Zalo Malapitan, other guests on stage, fellow public servants, guests, mga minamahal kong mga kababayan, magandang umaga po. Today, we are gathered here at the historic Bonifacio National Monument and at other monuments and memorials to the great memory of Andres Bonifacio on the occasion of his 160th birth anniversary. Every year, we come together to reflect on his memory, his heroism, and the valuable lessons he imparted to guide our nation's future. A decade has passed since we celebrated the 150th anniversary of his birth, and since then, our people have confronted numerous hardships, including economic challenges, natural disasters, socio-political upheavals, and even a global pandemic. In spite of everything, we stood resilient, drawing inspiration from the heroism of our heroes. Perhaps it is inherent in Filipino nature to struggle for survival and our liberty in spite of difficulties and to endure, regardless of conditions, as these same qualities were the ones that our forebears held on to during the more than 3 centuries of colonial rule. The National Historical Commission of the Philippines ensures that the dream of Andres Bonifacio and other heroes will be remembered and lived by the present and future generations. I am happy to share with everyone that NHCP continuously values Filipino national heroes through the installation of historical markers. Our agency also ensures the preservation of street names dedicated to both local and national heroes. Historically significant structures that played a vital role in our cherished past are maintained and accorded with proper recognition. Educational initiatives were also undertaken in our 29 museums in various parts of our country. Also, NHCP initiated activities in various social media platforms such as Facebook, TikTok, YouTube to involve the new generation of our youth today. I am happy to inform everyone that just this year, NHCP's 125th commemorative activities relative to the development of our nationhood is already in full swing. Also, we thank our President, Ferdinand Marcos Jr., through the Office of our Executive Secretary, in signing the Administrative Order Number 10, which constitutes a steering committee to plan and implement all activities relative to the 650th anniversary of Philippine Muslim history and heritage, a commemorative event that will launch next year and will culminate in 2030 with the end goal of achieving national peace, unity, and development in our country, especially in Mindanao. To end, I'd like to take this opportunity to thank everyone who joined us today here at various sites of commemorations dedicated to Andres Bonifacio. In the increasingly rapid evolving society that we find ourselves in, it is important for us to pause and pay due respect to those who came before us, those who safeguarded the gift of liberty that we all cherish today. May this humble gathering remind us the air of heroism and memory of the collective responsibility that we bear to our fellow Filipinos. Let it underscore the shared duty that we all have in keeping our freedom from oppression and ensuring the continued growth and welfare of all. Again, from us at the National Historical Commission of the Philippines, maraming salamat po at tulad ng aking palaging binabanggit, ang kamalayan sa kasaysayan ang susi sa pagkakaisa at kaunlaran. Sa puntong ito, ikinagagala ko pong ipakilala sa inyo ang ating panauhing pandangal, ang dating punong maestrado ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas at ngayoy kalihing tagapagpaganap ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas, mga kababayan, ay ginagalang Lucas Bersamin.
Dito na nga. Maupo na. Thank you, National Historical Commission Chairman Emmanuel F. Calairo, the Apostolic Nuncio and Dean of the Diplomatic Corps, Most Reverend Charles John Brown, and the members of the Diplomatic Corps present in this gathering today. Caloocan City Mayor Dale Malapitan, First District Congressman Oscar Malapitan, Second District Congresswoman Mary Mitzi Kahayon Oy, and Third District Congressman Asistio. Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevara, other officials of the government, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my privilege to read to you the address of our beloved President, who right now is preparing to leave for Dubai to attend that all-important international conference among heads of state called the Conference of the Parties. This will be a conference on climate change. He would have himself preferred to be present today and deliver his address. But the time that he will spend making the trip prevents him from sparing the time for this occasion. So may I now be permitted to read his message. Kaisa ng bawat mamamayan sa loob at labas ng bansa, kasama ninyo ako sa pagdiriwang ng ika-160 anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Ano ba ang pagkakakilala ng kasalukuyang Pilipino kay Andres Bonifacio? Kilala natin siya bilang ama ng katipunan at ama ng himagsikang Pilipino. Ang kanyang imahe ay nakatatak na sa ating isipan at sumisimbolo sa katapangan ng ating mga ninuno na nanguna sa revolusyon para sa kalayaan. Sa ating modernong panahon, hindi may tatanggi na sinasalamin din niya ang isang ordinaryong Pilipino. Naranasan niyang tumigil sa pag-aaral nang sila ay maulila at siya ay pumasok sa iba't ibang trabaho para suportahan ang kanyang sarili at mga kapatid. Sa tamang gulang ay namulat sa katotohanang dapat manindigan sa prinsipyo at ipagtanggol ang mga Pilipinong inaapi sa saritong bayan. Sa madaling salita, si Andres Bonifacio ay isang ordinaryong Pilipino na nangarap at nagpamalas ng kakaibang giting, katatagan at pamumuno sa oras ng matinding pangangailangan. Ito ang dahilan kung bakit taon-taon ay nagbibigay pugay tayo sa kanya at sa iba pang mga mamamayang nagbuwis ng buhay para sa bayan. Ang kabayanihan ay likas sa sinuman kung hahayaan nilang ang kanilang puso
ay mag-alab sa pag-ibig, pagmamalasakit at pangunawa sa kanilang kapwa at bayan. Kahit mahigit isa't kalahating siglo na ang nakakalipas, ay nananatiling buhay pa rin ang diwa ng kanyang katauhan at ehemplo. Ilaan natin ang araw na ito upang parangalan si Gat Andres Bonifacio at ang kanyang kontribusyon sa pagtataguyod ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Bukod dito, inaanyayahan ko rin ang bawat isa na tularan ang kanyang kabayanihan at pagmamahal sa bayan. At ipakita ang mga ito sa ating pang-araw-araw na gawain. Sa diwa ng bayaning si Gat Andres Bonifacio, tayo'y tinatawag hindi lamang na ialay ang ating buhay para sa inang bayan, kundi pati na ang pagbuhos ng ating kahusayan, galing, tapang at oras upang ang bawat hakbang natin ay maging ilaw ng pag-asa at inspirasyon para sa ating mga kababayan. Nakikita na natin ang kabayanihang ito sa ating mga makabagong bayani. Sa sipag at tiyaga ng mga manggagawang Pilipino, sa walang kapantay na galing ng ating mga nurse at doktor, sa wagas na dedikasyon ng mga guro, sa matibay na kagitingan ng ating kapulisan at kasundaluhan, parang sakripisyo ng ating mga OFW, silang lahat ay nagbibigay buhay at saysay sa pag-usbong ng ating bayan. Gaya nila, maaaring nating ipagpatuloy ang nasimulan ni Gat Andres Bonifacio at tiyaking may papamana natin sa mga kabataan ang tunay at wagas na pagmamahal sa bayan tulad ng kanyang ipinamalas. Tulad nga ng isang linya sa tulang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa na isinulat ni Gat Andres. Walang mahalagang hindi inihandog ng may pusong mahal sa bayang nagkupkop. Ang bawat isa sa atin ay may mahalagang tungkulin sa pagsulong ng Pilipinas. Lahat ay dapat makilahok sa mga gawaing magpapayabong ng ating kultura, ekonomiya at lipunan. Lalo na ngayon na sinisikap nating may taguyod ang isang bagong Pilipinas. Mga minamahal kong kababayan, ngayon ika-160 anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio, gampanan natin ang tungkulin ito. At bilang pasasalamat sa kanya at sa lahat ng ating mga bayani, ating pahalagahan at pangalagaan ang kalayaan ng ating inang bayan ngayon at magpakailanman. Mabuhay ang alaala ni Andres Bonifacio. Mabuhay ang bayang Pilipino. Muli, yan po ang mensahe ng ating mahal na Pangulo. At mula naman po sa akin, mahalin po natin lalo ang ating bansa at panghawakan natin ang pangako ng bagong Pilipinas na may maliwanag na bukas at puno ng oportunidad para sa lahat. Isang makabuluhang pagdiriwang po
at maraming salamat. Marami pong salamat sa ating kalihim tagapagpaganap, ang iginagalang Lucas Puruganan Bersamin. Palakpakan po natin ang ating kalihim tagapagpaganap. Sa atin pong pagbibigay pugay sa ating bayaning Gat Andres Bonifacio, ang lahat po ay inaanyayahang iwagayway ang inyong mga flaglet. Inuulit po namin. Atin pong iwagayway ang mga flaglet bilang pagbibigay pugay sa ating Andres Bonifacio. Dito po nagtatapos ang ating seremonya. 660 taong anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pakikiisa sa okasyong ito. Sa inyo pong lahat, muli maraming salamat. Manatili pong tayong ligtas at pangalagaan ang kalusugan. Sumaatin ang pagpapala ng dakilang lumikha. Mabuhay ang bansang Pilipinas! Mabuhay ang lahing Pilipino! Ako'y hindi sanay sa wika. Sa inyo pong lahat, isang mapagpalang araw. Ako'y Pinoy na mayroong. Muli po, maraming salamat. Inaanyahan po ang mga kasapi ng Technical Working Group para po sa photo opportunity sa entablado. Inuulit po natin ang mga miyembro po ng Technical Working Group mangyaring tumungo sa entablado para po sa photo opportunity. Bayan, ating pong natunghayan ang naging programa kaugnay po ng pagdiriwang na ika-160 anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. 7:50 po ng umaga nang dumating po dito sa Bantayog ni Gat Andres Bonifacio ang panauwing pandangal na si Executive Secretary Lucas Bersamin na siya pong kumakatawan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagkaroon po ng flag raising ceremony at pag-aalay po ng bulaklak sa Bantayog ni Gat Andres Bonifacio. Kasama po ni E.S. Lucas Bersamin kanina si National Historical Commission of the Philippines Chairperson Dr. Emmanuel Calairo at Brigadier General George Banzon mula po sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Nasinaksihan po ito ni Representative Oscar Malapitan at Mayor Along Malapitan. Nagbigay rin po ng talumpati kanina si Mayor Dale Malapitan kung saan kanya pong nabanggit na wala man po tayong dayuhan sa kasalukuyang panahon. May ibang mukha naman po ang suliranin na kinakaharap po natin, kagaya na lamang po ng economic challenges na kailangan pong tumugon ng mga Pilipino sa tawag ng tungkulin para sa bayan. Nagbigay rin po ng mensahe si Dr. Emmanuel Calairo ng National Historical Commission of the Philippines na kanya pong siniguro na ang NHCP po ay sisiguraduhin na ang pangarap ni Gat Andres Bonifacio at ilang pang bayani ay isa sa buhay po ng mga Pilipino. Binasa po kanina ni E.S. Lucas Bersamin ang mensahe ni Pangulong Marcos Jr. Kanya pong ibinahagi na naghahanda po ang Pangulo sa kanyang pagdalo sa Dubai para po sa conference kasama ibang heads of states, ang Conference of the Parties tungkol sa climate change. Nakikiisa raw po ang Pangulo sa pagdiriwang ng 160th anniversary ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Kinikilala po ng maraming Pilipino si Gat Andres Bonifacio bilang ama ng katipunan at himagsikan. At nakatatak po ang imaheng ito sa simbolo na bilang simbolo po ng katapangan. Sa modernong panahon, sinasalamin po ng ordinaryong Pilipino ito pong si Gat Andres Bonifacio. Dahil tumigil po ito sa kanyang pag-aaral ng maulila at pumasok sa iba't ibang trabaho para suportahan ang kanyang pamilya at kapatid. Ayon na rin po sa mensahe ng Pangulo na binasa po ng E.S. Lucas Bersamin, ay dapat manindigan po sa prinsipyo ng mga Pilipino at ipagtanggol po ang ating bayan gaya na lamang po ng ginawa ni Gat Andres Bonifacio.
Si Andres Bonifacio po isang ordinaryong Pilipino na nagpamalas ng giting at pamumuno sa oras ng matinding pangailangan. Kaya ito ang dahilan. Kaya nagbibigay-pugay po tayo taon-taon para kay Gat Andres Bonifacio. Ang kabayanihan po ay likas sa sinuman kung hahayaan ang puso na mag-alab sa pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa at bayan. Hanggang sa ngayon, buhay pa rin po ang kanyang diwa at ehemplo. Sa diwa at gawa po ni Bonifacio, tinatawag na tayo pong mga Pilipino ay ibuhos po ang ating kahusayan at galing at tapang. At sa ating bawat takbang ay maging ilaw ng pag-asa. Nabanggit rin po sa mensahe ng Pangulo na may mga bagong bayani po tayo. Gaya po ng mga ordinaryong manggagawang Pilipino, galing na mga nurse at doktor, mga guro, mga kasundaluhan at kapulisan, maging ang mga OFW. Gaya nila, pagpatuloy daw po ang nasimulan ni Gat Andres Bonifacio, ating pong ipamamana sa kabataan. At bilang pakiisa nga po sa pagdiriwang ngayong taon ay winagayway po ng mga panauhin dito ang hawak-hawak po nilang flaglets bilang pagpupugay kay Gat Andres Bonifacio. Samantala makakasama po natin ngayong umaga si Ginoong Joseph Alec Heradilla, Historic Sites Development Officer 2 mula po sa National Historical Commission of the Philippines. Sir Alec, isang makasaysayang araw po sa inyo. Magandang umaga din po, napakakasaysayang umaga po sa ating lahat mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sir Alec, ang ganda ng tema natin ngayong taon. Katungkulan at pananagutan tungo sa kaunlaran ng ating bayan. At nabanggit rin ito ng mga nagsalita kanina during the program. Paano ba natin maia-apply ang temang ito sa modernong panahon at paano natin makakatugon doon sa tawag ng tungkulin para sa ating bayan? Opo. Mula po nang unang na-conceptualize tong isang teman to, inisip na po namin sa National Historical Commission of the Philippines kung ano po ba yung mga suliraning ng hinaharap ng mga karaniwang tao, karaniwang mamamayan dito sa ating bansang Pilipinas. At napagtanto po namin na lahat tayo, bawat isa, ay may katungkulan na may pananagutan na pangalagaan ng kapwa natin, sumunod sa ating mga batas at maging mabuting Pilipino. Dito po nagmumula ang ating pagsasama-sama tungo sa ating pag-unlad sa kinabukasan. Ano ba yung mga specific examples kung paano natin matutugunan itong mga responsibilidad natin para sa bayan, Sir Alec? Sa pang-araw-araw po, malaking bagay na po sa atin yung pagsunod natin sa ating mga batas, lalo na po sa para po maging safe ang ating mga kasama, ating mga kababayan. Mainam din po na magkaroon tayo ng pagpapakumbaba at pag-intindi sa mga kababayan natin. Lahat po tayo naintindihan natin na may pinagdadaanan. Lahat po tayo may sari-sariling pagsubok na karga-karga. At ang pag-unawa po natin sa bawat isa ay isang malaking bagay na po na naitutulong natin para sa pag-unlad ng bawat isa rin. Bilang mga Pilipino, napakalaking bagay din naman po yung paggunitan natin sa alaala ng ating mga bayani. Nang gayon, magkaroon po tayo inspirasyon na mabuhayan tayo ng loob na ang bansa natin ay dakila, ang sambayanan natin ay dakila, malalim ang kasaysayan natin at malayo pa po ang ating mararating. Nabanggit mo yung mga suliranin na kinakaharap natin. Naalala ko tuloy yung isang talumpati kanina kung paano nila dinescribe si Gat Andres Bonifacio na sa gitna ng mga suliranin na kanyang pinagdadaanan noon, tumigil siya sa pag-aaral pero hindi ito naging hadlang para magsumikap siya, nag-aral pa rin siya sa kanyang personal na kapasidad at kanyang ang isinulong itong mga iba't ibang mga kilos para makalaya tayo sa dayuhan nating mga Kastila. So ano po yung mga programa po na inihanda po ng NHCP para po sa pagdiriwang po ng Bonifacio Day for 2023? Ngayon pong Bonifacio Day, kung napansin niyo po, ay may pasok po tayong lahat. Pero sa kabila po nito, mayroon po tayong mga iba't ibang programa sa iba't ibang lugar, mula po sa Maragondon sa Cavite, sa Bonifacio Global City, sa lungsod ng Maynila, sa lungsod ng Quezon at sa San Juan, kung saan po ginugunitan natin ang kanyang alaala. Meron po tayong mga commemorative program tulad ng naganap dito. Magkakaroon din po tayo ng mga online lectures ngayon na intindihan po natin
natin na nasa kanya-kanyang trabaho po tayo, para sa mga estudyante, nasa paaralan po tayo. Pero ginawa po nating online itong mga programa natin para po makasama pa rin tayo sa ating mga programa. Nitong nakaraang Nobyembre po, nagkaroon ng iba't ibang programa ang ating mga kasama sa National Museum of the Philippines, ang National Youth Commission at ang National Commission for Culture and the Arts. At sasama ko na po ngayon, kagabi po inanunsyo namin kasama ang National Commission for Culture and the Arts at ang Cultural Center of the Philippines na sa araw po ng paggunita natin kay Gat Andres Bonifacio, atin din pong inilulunsad ang darating na Inang Bayan Float Competition para sa next year's Independence Day Grand Parade. Ito po ay sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya at open po to sa lahat ng mga kababayan natin upang ilahab at ilabas ang kanilang talento para ma-share sa ating lahat. So ito po yung ilan lamang sa mga aasahan nating programa ngayon at sa mga susunod na araw. So makiisa po tayo sa mga programa at aktibidad ng NHCP. Alright, Sir Alec, I wonder paano po ninyo ina-adjust yung inyong mga programa at activities para yung pong mga kabataan natin, maging yung mga not only millennials pero mga Gen Z, ay maging, kumbaga mahikayat sila na makiisa sa mga programa ng NHCP at sila rin mismo mag-initiate ng mga activities na sumasariwa sa kabayanihan ng ating mga ninuno. Kung narinig niyo po yung mensahe ng aming tagapangulong Emmanuel Franco Calero. Sorry. Go ahead po, sir. Education and Skills Development Authority. Go ahead po. Alright, ating pong kanina ay nabanggit po ni Sir Alec na marami pong activities yung NHCP na pwede po kayong makibahagi kaugnay po ng Bonifacio Day 2023. Alright, Sir Alec, you were saying about the message of the Dr. Calero. Ito po yung mensahe po ng aming tagapangulong Emmanuel Franco Calero. Ngayon po ang NHCP, lumilipat na rin po kami sa social media online. Gumagamit po tayo ng teknolohiya upang mas makalapit po sa trends na sinusundan po ng ating kabataan at naniniwala naman po tayo na na nasa loob po ng bawat Pilipino, anong henerasyon man po to, ng kanilang pagmamahal sa bayan. Hindi po natin masyado kailangang kalikutin yan, natural pong lalabas yan. Kailangan lang po natin magkaroon ng paraan upang maabot sila. So ngayon po meron na kaming TikTok account. Kami po ay aktibo sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram at sa Twitter. At napakalaking bagay po ng pakikipagtulungan po natin sa mga local government units at mga kapatid nating ahensya ng pamahalaan upang mas lalong maabot natin ang mga kabataan na nandun sa edad na kinikilala nila yung pagiging Pilipino nila. Bukod po sa ating naging aktibidad dito po sa monumento sa Caloocan, saan-saan pa po tayo nagkaroon ng mga activities for today, sir? Ngayong araw po, maliban po dito sa bantayog ni Andres Bonifacio sa Caloocan, nagkaroon din po tayo ng wreath laying dito sa bantayog ng Sigaw ng Balintawak sa Balintawak, Quezon City. Meron po tayong pag-aalay sa Tutuban, sa bantayog na po ni Gat Andres Bonifacio sa Tutuban, Tondo, Manila at sa harap po ng Manila Central Post Office sa Liwasang Bonifacio. Dito naman po sa Maragondon, Cavite sa Puok po kung saan namatay si Andres Bonifacio, nagkaroon din po ng pag-aalay at syempre po sa Bonifacio Global City, meron din po tayong naganap na programa doon. Panghuli na lamang po, Sir Alec, ano po yung nais na mensahe na iparating niyo po sa ating mga manonood patungkol po sa sabihin na nating legacy ni Gat Andres Bonifacio na gusto po natin na maparating lalo na po sa ating mga kabataan? Mula po sa aming lahat sa National Historical Commission of the Philippines, ang gusto po naming laging alalahanin ng bawat Pilipino. Lahat po ng Pilipino may angking kabayanihan tulad ni Gat Andres Bonifacio. Ang mga kabayanihan nito hindi po nangangailangang malaki katulad ng kanyang inambag, pero ang mga kabayanihan ito ang siyang bumubuo sa ating diwa bilang isang bansa. Mula man tayo sa iba't ibang lugar, nagsasalita man tayo iba't ibang lengguwahe, lahat po tayo ay bayaning Pilipino na namumuhay sa isang malaya at matagumpay na Pilipinas. Well, maraming salamat po sa panayam na ito. Ating pong nakausap si Sir Joseph Alec Heradilla. Siya po ang Historic Sites Development Officer tumula po sa National Historical Commission of the Philippines. Sir Alec, muli maraming salamat po sa inyo. Salamat po, sir. Uy, maganda yung nabanggit kanina ni Sir Alec na
bawat Pilipino kaya nating maging bayani sa modernong panahon. Hindi kinakailangan na, kumbaga, it comes in big things. Pwede kahit maliliit na bagay. Pwede po tayong maging bayani sa sarili po nating paraan. At gaya po ng tema ngayong taon ng Bonifacio 2023, katungkulan at pananagutan tungo sa kaunlaran ng bansa. Sumagot po tayo sa ating mga tungkulin na pananagutan para po isulong ang progreso po ng ating bayan. Sa kasalukuyan po, makikita po natin na yung ilang mga panauhin po ay nagsasagawa po ng ilang mga forum opportunities dito po sa pambansang bantayog ni Gat Andres Bonifacio. At nabanggit po kanina ni Sir Alec yung mga activities na pwede po ninyong salihan at makiisa para po sa pagdiriwang ng Bonifacio Day for 2023. At may mga online platforms na rin po sila na para po din sa ating po mga Gen Z at Millennials. Kung kayo po ay online ngayon, ay subukan po ninyong tingnan itong mga online programs na ito. May pasok po ngayon, regular working day po ngayon dahil kung ating pong maaalala ay inilipat po yung regular holiday noong pong Lunes. Kahit po ganoon ay ngayon po ay may mga activities pa rin po kaugnay po ng Bonifacio Day 2023. Bayan, palagi po nating alalahanin na ang mga mahalagang kontribusyon ni Gat Andres Bonifacio sa kasaysayan. Tandaan po natin ang bawat isa ay may katungkulan at panunugutan tungo sa kaunlaran ng ating bayan. Muli ako po ang iyong lingkod, Diane Querer, mula po dito sa lungsod ng Caloocan. Ito po ang Bonifacio 2023, a PTV special coverage. Magandang araw po at isang makasaysayang umaga po, Pilipinas. Balik muna dyan sa studio. Maraming salamat, Diane. Mga kababayan, Andres Bonifacio, matapang na tao. Hanggang ngayon ay kilala ng mga Pinoy si Gat Andres Bonifacio sa kanyang angking katapangan at sakripisyo para sa bayan. Samantala, mga obra na mula sa puso, yan ang ipinamalas ng isang grupo ng mga artist sa Maynila. Iba't iba man ang pinanggalingan, iisa ang kanilang layunin, ang maipabatid ang kahalagahan ng mga kasaysayang lugar sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagguhit. Ang kanilang kwento, panoorin po natin. Hindi kasi nagja-judge ng technique or level of expertise. Any mistake you make is part of the drawing. Yung historical value, lalo mo siyang nauunawaan, di ba? Mas napapalapit siya sa puso mo. Nagkakaroon ng karanasan sa puso. Kasi expression yan eh. Very honest kami sa mga ginagawa namin. Ako si Janelle Arlegui, co-founder ng Urban Sketchers Manila. Pag sinasabi natin sketching, dinodrawing lang namin is yung ano nakikita namin or na-observe namin. So wala kaming references, so hindi kami purely watercolor, halimbawa. O meron din nagpe-pencil, meron din nagpe-pen or combination. Pinaka-advantage dito is when you sketch what you see and observe, mas naalala mo siya. Nakikita-kita kami, tapos sabay-sabay kaming nagdo-drawing using our favorite medium. Kapag nag-sketch ako, together with the group, nare-relax ako at saka ang ganun din, napapractice din yung skill ko. Nakilatag lang din ako ng sketch ko. But eventually, I got to know them. Tapos, yun, what I love about the experience din kasi of urban sketching is may exchanges of experience, may exchanges of thoughts. Tapos, ayun, eventually, you get to know the people and then you get to appreciate and find your own clicks as well. Becomes one of my, parang journal na rin. So naalala ko kung ano yung ginagawa ko at a certain point. And then, hindi rin kasi importante yung nagdadwell ka sa pagkakamali. So one of the good things about urban sketching is any mistake you make is part of the drawing.
the principle goes beyond just drawing. So in life, maganda rin yung natututunan ko na pag nagkamali, okay na yan. Kasama na yan sa experience. We support each other kasi maraming urban sketchers, iba-iba yung professions. Ako nasa publishing. Ako, isa akong nanay, kasama ko yung anak ko. Merong mga guro, tapos merong mga professional. Pupunta din kami sa mga elementary school, sa mga high school, o lahat ng interesado sa sketching. Yung strategy ko kasi sa teaching, hindi lang sa 4 na kanto ng classroom matututo. Mas matututo sila sa labas. Importante doon kasi yung urban setting eh. Nila yung paligid, yung simoy ng hangin, yung gulo ng kapaligiran, yung ingay. So at least iba yung different senses na nakikita nila na hindi katulad na lectures lang sa loob ng classroom. Karanasan sa puso, kasi expression yun eh. Pag-i-sketch eh. Tapos, mas marami silang idea na nakukuha pa. That way, nagkakaroon ng mas malalim na understanding dun sa lugar. Lalo na dito sa San Nicolas, yung historical value, lalo mo siyang nauunawaan. Di ba? Mas napapalapit siya sa puso mo. Di ba? Kasi kung regular ka na dumadaan dito, ang tingin mo lang dito, mga lumang structure lang siya. The director of Instituto Cervantes wants to bring the spotlight to San Nicolas. In several sketch walks we've been visiting, and some of us have sketched the community that bring with them the architectural heritage of their time. And gusto nating makapture kung ano na yung condition nila ngayon. Baka in a way, sisimulan natin yung conversation ulit on how do we want to restore this? How can we use these places to remember the old glory of Manila, and how can they be appreciated by the new generation that are visiting the sites. We're happy that the sketches found a home, and there's a way for us to share to other people the perspectives, the different perspectives that the artist saw in visiting the place. So we want people to see how we see these places. Tunay ngang malawak ang talento ng mga Pilipino pagdating sa sine. Samantala bayan, nakaukit na sa ating kasaysayan at kaisipan ang katapangan ni Gat Andres Bonifacio at ng ating mga bayani sa pagkamit ng ating kalayaan. Naway maging inspirasyon ito sa pagpapalalim pa ng ating pagmamahal sa bayan. At patuloy na manalaytay ang dugong bayani ni Bonifacio sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong maglingkod at maging bayani sa ating kapwa. Muli, ako po si Audrey Goriseta at ito ang Bonifacio Day, a PTV special coverage. Magandang araw po sa inyong lahat.